mga dakila na mga mananampalataya sa Allah, tinatalit na nila ito para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay dahil natatakot sila sa panahon na kung saan sila ay makikipagtipan sa harapan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga babaeng mga malilinis, mga babaeng natatakot na madugisan ang kanilang buhay, mga babaeng mga baraka. Ito po ang mga dakilang babae sa Islam, mga huwarang mga babae sa Islam. Sila yung mga nag-uutos ng kabutihan at nagbabawal ng kasamaan. Sila yung mga nagsasabar, nagtitiis, nagtitipid sa iba't ibang uri ng pagsubok sa buhay. Ang babaeng dakila sa Islam ay siyang mahal ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Ang iyong babae na kung saan hindi niya ginawa na ang mas mahalaga sa buhay na ito para sa kanya ay ang mga pelikula, ang mga movie, ang mga telebisyon o mga channel ng telebisyon. Hindi mahalaga sa kanya ang pagsunod sa kung ano ang bago na palabas sa ngayon, kung ano ang bago na uso sa panahon ngayon. Hindi mahalaga sa kanya ang tingin sa kung ano-ano ang klase ng mga babasahin na malalaswa, pagkos ito ay kanyang tinatalikdan. Ang babaeng dakila sa Islam ay ang mahalaga sa kanya ay ang problema na dulot ng mga kaganapang mangyayari sa araw ng paghukom, sa araw na kapag kaniliwan na niya ang mundo ito, sa araw na siya mamatay, na siya na ang pangunahing level ng kanyang kabilang buhay. Ang babaeng dakila sa pananampalatayang Islam ay yaong sa bawat nakikita niya ang mga kamalian, mga gawaing kasalanan na nakapalibot sa kanya, ay lalo siyang nagiging matatag sa kanyang pananampalataya. Lalo siyang kumakapit sa kanyang relihiyon. Iniaangat niya ang kanyang mga kamay sa langit. Palagian siyang nagdudua sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi niyang paulit-ulit na sinasabi ang dua na Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. O Allah, kayo po ang bumabalik-baliktad sa mga puso. Panatilihin ninyo ang aking puso sa iyong relihiyon. Ang mga babae dakila sa Islam na sila yung sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam patungkol sa kanila, ya'ti zamanun 'ala nas, darating ang panahon sa mga tao, al-qabidu fihi 'ala dinihi kal-qabidi 'ala al-jamr, na ang isang tao kumakapit ng mahigpit sa kanyang agama, sa kanyang pananampalataya, ay katulad niya isang tao kumakapit ng mahigpit sa isang nagbabagang uling, nagbabagang apoy. Ganito po inihalin tulad ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mga babaeng dakila sa Islam, na kung saan lagi niyang inuuna ang pagmamahal ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi niyang inuuna ang mga kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Isinasantabi niya ang paggagaya-gaya kay fulana, isinasantabi niya ang pakikisabay sa uso, paggagaya-gaya sa kanyang mga kapwa babae na kung saan naliling lang ng pangkamunduhang bagay. Kaya minsan hindi may kakailan na siya ay nagiging isang estranghero pagdating sa mamamayan. Nagiging ang tingin sa kanya ay estranghero sa pagitan ng kanyang mga
kapwa kababaihan dahil sa kanyang pagiging matuwid. Ang isang babaeng matuwid, ang dakilang muslima na matuwid sa kanyang pananampalataya, ginagampanan ang obligasyon niya sa buhay na ito, ay pinagutos sa kanya ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, ay hindi siya o napagkakamalan siya na siya ay isang taong makabago ang mga gawain. Napagkakamalan siya na siya ay estranghero, hindi siya nakakasunod sa uso, hindi siya nakakasabay sa uso ng mga kababaihan, kapwa ng babae na kapalibot sa kanya. Ito po ay katulad ng sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Innal Islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Fatuba lil ghuraba. Sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, katotohanan ng Islam, ito ay nag-umpisa, nagsimula na hindi kilala noon, hindi gaano kilala ng karamihan, parang estranghero. At ito ay babalik din kalaunan na siya ay parang hindi kilala. Kung ikaw lang ang nakahijab sa pagitan ng mga kababaihan, parang hindi ka kilala, parang kaiba ka sa kanila. So ganoon, nag-umpisa ang Islam na parang estranghero, babalik ito sa huling panahon, sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, na estranghero siya sa paningin ng mga tao. Patuba lil ghuraba, subalit tagumpay para sa mga yaong estranghero sila sa kanilang sariling komunidad. Estranghero sila sa kanilang sariling pamayanan, sa kanilang mga kaibigan. Sila ang mga matagumpay, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinanong sa kanya, Ya Rasulullah, sino ba yung mga tao na estranghero? Sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, alladhina yuslihuna idha fasada nas. Sila yung mga tao na nagiging mabuti sila. Sila yung mga babae na naging matuwid sila habang ang lahat ng nakapalibot sa kanila ay pawang nalilitang na sa mga fitna na ito dito sa mundo. Mga mahal na mga kapatid na kababaihan sa Islam, ang mga kababaihan dakila sa Islam ay sila yung mga huwaran, sila yung tinahak nila ang landas patungo sa paraiso. May mga babae, marami na ang mga babae sa Islam, bilang dakilang babae, bilang huwarang babae sa Islam, pinangungunahan na ito ng mga sahabiyat na nasa ulo nila ang mga ummahatul mu'minin, mga nanay ng mga mu'min, sila ang mga asawa ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Nauna na sila na tinahak nila ang landas ng paraiso. Kaya para sa atin na nandito pa ngayon, ay dapat marapat na gawin natin silang salamin. Titingnan natin ang kanilang mga talambuhay at sikapin natin na makahalintulad tayo sa kanila, hindi man lahat natin sila matapatan, ay kahit matahak lang natin ang mga landas na kanilang tinahak noong sila'y nabubuhay pa dito sa mundo.